morning! It's break time. Kumusta po kayong lahat? Dalangin ko po na sa tuwinang makakatagpo kayo ng video na ito, kayo pong lahat ay nasa mabuting kalalagayan, malusog at malayo sa anumang kapahamakan. Ngayon po ay August 28, 2021 at ang mabuting balita po natin ay mula kay Matthew chapter 25 verses 14 to 30. At sinasabi pong, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa, ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit at tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika at samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapagmana ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinoon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo man lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngayon po ay Sabado, sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay lahat tayo'y pinagkakalooban ng kayamanan sang-ayon sa ating kakayahan. Kaya't maging tapat sa pagpapayabong ng mga ito upang makapamunga ng sagana. Katiwala, katiwa-tiwala, katiwaldas, katiwalang wala. Ito po yung
Isang bagay na napakahalaga sa mabuting balita natin na ang Diyos ay buong tiwalang ipinagkatiwala ang kanyang kayamanan sa atin, sa ating lahat. Inihalin tulad ni Jesus ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos sa isang taong ipinagkatiwala ang kanyang ari-arian sa kanyang mga tauhan o katiwala na naaayon sa kanilang kakayahan bago siya maglakbay. Binigyan niya na yung isang tauhan niya ng 5,000, 2,000 sa isa, at 1,000 naman doon sa isa pa. Sa kanyang pagbabalik, pinagsulit niya ang mga tauhan niya at siya ay nagalak sa mga mahuhusay na katiwala na higit na nagpatibay sa kanyang tiwala sa kanilang mga kakayahan. Patunay ay ang pagdoble ng sa kanila ay ipinagkatiwala. 5, lumago ng 5 pa. 2, tumubo ng 2 pa. Mahusay. Samantalang yung isa ay hindi tumubo ni lumago sapagkat bunsod ng pangamba o ng takot ay itinabi lang niya ito at hindi na ginamit sa paraang dapat. Kaya sa huli, hindi siya naging karapat-dapat sa tiwalang ipinagkatiwala. Dahil dito siya ay itinapon sa kadiliman kung saan ang buhay ay puno ng pagtangis at tiimbagang. Samantalang yung mga katiwalang mahusay na ginugol ang kayamanan na sa kanila ay pinagkaloob ay nakibahagi sa kagalakan ng kanilang Panginoon. Kagalakan laban sa pagtangis at tiimbagang. Mga kaibigan ko, sa kwentong ito, tinutukoy ni Jesus ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos na sa atin ay ipinagkaloob kay Kristo Jesus. Pinagkaloob ng Diyos Ama si Kristo Jesus, ang natatanging kayamanan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus mismo, ang personal na presensya ng Diyos, ang salita at karunungan ng Diyos na nagkatawang tao na sa atin ay ipinagkaloob ng kusang loob, ng buong pagtitiwala, inihabilin at ipinagkatiwala. Bakit? Dahil ganap ang paniniwala ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. Na ang kanyang anak na si Jesus ay mapagkakatiwalaan na gaganap at susunod ng lubos sa kanyang kalooban, sa misyong kanyang ipapagawa sa kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas ng sangnilikha mula sa pagkaalipin sa kasalanan at sa bunga nitong kamatayan. At tunay ngang naging matapat ang naging pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama. Naging masunurin siya maging hanggang kamatayan, kamatayan sa krus. Matupad lamang ang kalooban ng Diyos Ama na lahat tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, nung panahon ni Jesus, lahat ng taong kay Jesus ay nakarinig, nakasaksi sa mga dakilang gawa ng Diyos sa pamamagitan niya ay nabighani sa kanilang nakita at narinig. Kabigha-bighani, kamangha-mangha ang personalidad ni Jesus. Subalit gaya ng mga tauhan sa kwento, iba't iba ng kakayahan, iba't iba ang naging pagtanggap. Ang mga naging tapat at mabuting mga lingkod ay tinanggap si Jesus at ang kanyang mga turo at aral bilang mga disipulo. Ay nakabahagi sa kagalakan ni Jesus bilang ang tunay na anak ng Diyos. Subalit ang mga maraming nakadinig at nakasaksi, ngunit nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan at kinimkim na lamang sa alaala,
pinagsawalang bahala at pinagkibit balikat lamang ang grasya ng presensya ng Diyos na kay Jesus ay tinaya na lamang ito bilang mga gunita o kaalaman sa kaisipan lamang nananahan na maaaring balik-balikan ngunit nananatili lamang sa kalalagayang katulad ng isang gunita bunsod ng pangamba. Pangamba, takot. Ito po ay nagmumula sa kawalang tiwala sa katauhan ng pagkadiyos ni Jesus. Hindi ba naman? At talagang natural na may hatid na takot sa isang tao kung hindi mo kilala ang iyong kapwa. Hindi ba't natural na walang tiwala sa di kakilala? Karaniwan itong nararamdaman ng lahat sa atin patungkol sa mga taong hindi natin kakilala. Hindi nga ba ito rin ang madalas nating turo sa ating mga anak habang maliliit pa sila? Don't talk to strangers. Huwag kang makikipag-usap ni magtitiwala sa hindi mo kakilala, sa hindi mo kilala. Subalit papaano nga ba tunay na makikilala ang kapwa? Aba ay kung inaamin nating napakahirap na tunay na makakilala o makilala ang isang tao dahil sa mapapait na karanasan ng pagkakanulo, backbiting, paninirang puri, pagsisinungaling, na lalong masakit kapag sa akala mong kakilala mo na ay siya pang gagawa nito sa iyo. Best friend. Tapos tatraydorin ka. Kapatid. Pero pagtalikod mo, tatarakan ka ng kutsilyo sa likod. Ala it really hurts. Di po ba? Paano pa kaya? Kung mahirap ito sa ating personal na relasyon, paano pa kaya ang pagkilala natin sa Diyos? Ang pagkilala kay Jesus. Kung yun nga pong sa panahon ni Jesus mismo, higit 2,000 taon na nakararaan nang si Jesus mismo ay naglalakad sa mundong ibabaw, naririnig nila, nakikita nila ang ginagawa. Hindi pa rin nila pinagkatiwalaan si Jesus. Paano na po tayo? Hindi siya natin pisikal na nakita, pisikal na narinig. Talaga namang isang napakalaking pagsubok at hamon sa buhay ang kilalanin ang Diyos na hindi nakikita. Paano na? Pero, huwag kang panghinaan ng loob, aking kaibigan. May kasiguraduhan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Aha. Sa pananampalataya, ang dapat nating unang isaisip at paniwalaan na ito ay isang grasyang kaloob ng Diyos mismo. Regalo ng Diyos ang pananampalataya at hindi lang isang natural na gawin ng tao na sasabihin nating ginawa natin, ginawa ko. Ang grasya ng pananampalataya ay kusang loob na ibinibigay at ipinagkakatiwala sa mga taong tumanggap ng sakramento ng binyag. Lahat tayong tumanggap sa sakramento ng binyag ay naging mga anak ng Diyos Ama kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ulitin ko po ulit para mas maalala natin. Ano po? Lahat tayong tumanggap sa sakramento ng binyag ay naging mga anak ng Diyos Ama kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Dahil dito, tayong lahat ay napagkakalooban ng grasya ng pananampalataya. At dahil sa pananampalatayang ito, tayong lahat
ay naging mga katiwala at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Dito pa lang, umpisa na, dito sa lupang ibabaw, ngayon mismo. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na maging kanyang mga anak. Ito po ang tunay na kayamanan natin sa buhay. Ang maging mga anak ng Diyos kay Kristo. Kaya naman, gaya ng kwento, ating tayahin ang ating mga sarili. Palagi iniisip natin, ang hirap kilalanin ng ibang tao. Kasi ibang tao yun. Pero ang sarili mo, gaano mo nakakilala ang sarili mo? Alam mo ba ang mga kakayanan mo? Ang tanong ay, papaano nating pinagbubuti ang pagtangan sa kayamanang ito? Ang pagtangan sa kayamanang ito ng ating mga pagiging mga anak ng Diyos. Tinatanganan ba natin ito ng mabuti? Papaano natin haharapin ang pagkakataon ng pagsusulit ng Diyos sa kayamanang Kanyang sa atin ay pinagkaloob? Kagaya ba tayo ng pangatlong tauhan sa kwento? Na itinago, dulot ng pangamba ang kayamanang ito? O, anak nga ako ng Diyos, bueno ngayon, wala lang, itinago ang kayamanan ng pagiging anak ng Diyos dahil sa pangamba. Itinago lang sa bahay ang pananampalataya. Oo, alam ko naman Diyos si Jesus, pero gando na lang. Kahit man sa pakikipagkwentuhan ay nahihiya kang mabanggit o masabi man lang na oo, nananampalataya kay Jesus. Change the topic. Corny naman. Isinasa isang tabi lang si Jesus. Itinatago sa kasulok-sulukan ng kanyang buhay. Nasaan siya sa buhay mo? Pinatatahimik? Pinagsasawalang bahala? Alam niyo mga kaibigan, maihahalintulad po natin. Maihahalintulad natin ito sa mga aral na tinuturo sa atin ng ating mga magulang nung tayo mga bata pa. Laging may paghahangad ang ating mga magulang na ituro ang mga magagandang aral na kanilang napulot sa buhay. Kasi sabi nga, papunta pa lang tayo, pabalik na sila. At sa kanilang pagbalik, ay sinisigurado nila na tayong papunta pa lang ay matuto ng maigi sa mga aral ng buhay. The wisdom of the elders. Sinisigurado nilang ang kanilang mga anak kahit papaano ay magkaroon ng mas maayos na buhay sa pag-asang isa sa puso at isa sa isip ng kanilang mga anak ang mga aral ng buhay na kanilang ibinabahagi sa kanila. Pero kalaunan, kung gaano kadami ang anak, ganun din kadami ang pagkakaiba-iba ng pagkatuto, ng pag-ako sa mga aral mula sa kanilang mga magulang. Iba-iba, kanya-kanyang kakayanan, kanya-kanyang personalidad. Kaya, malaking respeto po ang dapat nating binibigay sa ating mga magulang. O, sa ina ko dyan, saludo. Marami akong natutunan sa inyo. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Sapagkat hindi pare-pareho, alam niya, batid niya,
Kaya naman hindi pare-pareho ang inaasahan niyang balik na tubo o bunga ng ating pagiging mga anak. Ang kanyang inaasahan sa bawat isa sa atin. Alam niya iba-iba ang ating kakayanan. Kaya naman, ibinigay niya na ang kayamanan, si Jesus. Iba-iba ang ating pagkatao at ating kakayanan, iba-iba rin ang ating pagtanggap kay Jesus. Huwag lang sanang katulad ng pangatlong tauhan sa kwento na binaon na lang si Jesus ang kayamanan. Huwag naman. Ang sigurado ay ito. Maghahanap ang Diyos ng bunga. Nasaan ka na, kaibigan at kapatid, sa iyong pagsasabuhay ng iyong pagiging anak ng Diyos? Nasaan si Kristo, si Jesus sa iyong buhay? Marahil, bago natin sagutin ang tanong na ito ay marapat na alamin natin muna kung ano nga kaya ang ating mga angking kakayanan. Sapagkat batid natin na pagkakalooban tayo ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Ano nga ba ang aking mga kakayahan? Ang aking mga kakayahan kasama si Kristo. Iba po yung natural nating kakayanan. At yung kakayanan natin na kasama si Kristo. Tandaan natin, pinagkaloob na sa atin ang kayamanan, ang natatanging kayamanan ng Diyos, ang ng Diyos Ama, si Jesus, si Kristo, sa ating lahat. Lalo na sa ating mga bininyagan, nakatanggap ng sakramento ng binyag. Meron tayong natural na kakayanan. Subalit, meron na tayong mga bagong kakayanan dahil kay Kristo, kasama ni Kristo. Hindi ba at kung ano ang iyong tinanggap ay makadaragdag sa iyong pagkatao at kakayanan? Halimbawa, ikaw ay 100 pounds. Kumain ka ng 25 pounds. Pagkakain mo nun, mahigit ka na sa 100 pounds. Hindi po ba? Kung gayon, lumalakas at nag-iibayo ang ating kakayanan dahil ang ating tinanggap ay ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang ating tinatanggap ay si Kristo mismo. At dahil dito, tayo ay nagiging mas malakas kaysa dati. Alam nyo sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Chapter 12, verse 10, sinabi ni Pablo na, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kapighatian at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Dahil kay Kristo, siya ay nagiging malakas sa hamon ng buhay. Kaya naman mga kaibigan ko, dahil kay Kristo, tayo rin ay nagkakaroon ng karagdagang lakas ng Espiritu na mas nagpapatingkad ng lahat ng ating angking kakayanan. Parang boost. Booster. Alam niyo, dalawa yung sigurado. Sigurado, dalawang bagay. Isa, una, lahat tayo ay haharap sa pagsusulit ng naging buhay natin sa mundong ibabaw. Sigurado po yun. Pangalawa, walang exempted dito. Kaya naman maliwanag ang paalala ni Jesus. Stay awake. Itong mga nakaraang araw,
mga araw, mga nakaraang mga araw ay patuloy ang pagpapaalala ng maging gising, mulat, stay awake ni Jesus sa ating lahat. Mabuhay sa pananampalataya kay Jesus. Mamuhay sa pananampalataya kay Jesus sapagkat na kay Jesus lamang ang sapat na karagdagang lakas at grasya ng pagiging mga tunay na anak ng Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos. Ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace! Salamat po pala doon sa 29 na subscribers. Maraming salamat po.